Alright? Kaya nga ka Joel, ang ina-advocate ko, pinapayuhan ko lahat ng mga kachat ko sa mga social media, sabi ko, mag-organisa kayo ng mga independent senior citizens organization at magsama-sama tayo at magtayo tayo ng sarili nating konfederasyon at tayo ilalaban. Kasi kung yung mga leader ngayon na mga tinuro-turo lang na maging presidente, hindi lalaban yan at hindi tayo paglalaban ng mga yan. Sandali lang, sir. Meron naman tayong representante sa Kongreso, ang senior citizens party list. Diba? Ilan sila? Dalawa yata yun? Anong ginagawa po nila? Sa ngayon, sir, meron dalawa. No? Pero in fairness naman kay Congresswoman Mila Magsaysay at saka kay Congressman Ordanes, lagi ko po silang kausap at lagi kami nag-uusap sa Kongreso. Nagtutulungan po kami. At naipasa na nga po namin eh. At marami din itong mga congressman ang sumusuporta. Ironically po, noong nandun ako sa Congress at nanonood ako, ang feedback, maski yung mga ibang nasa Appropriations Committee ay payag na. Okay. Pero alam mo, yun ang na-discover ko pala sa Kongreso, kung sino yung share, siya ang pinakamakapangyarihan at pwede niyang i-veto lahat. Mario Shep na yan. Ano ba yan? Ano ba nangyari? Diyos ko dahil. Si Kim Bo nandun. Suportado niya rin yung proposal natin. Actually, yan nga umiikot ngayon na isa sa mga fake news na yan ay ginagamit si Kim Bo. Boses ni Kim Bo ang ginagamit ng mga nagpapaikot ng fake news na yan. At sinasabi may 5,000 na paunang bayad tapos meron ng 1,000. Si Kim Bo ay inaprobahan niya yan. At hindi ko maintindihan kung saan nang gagaling ang pagmamatigas nitong si Micaela Angela Swansing ng 1st District of Nueva Ecija. Dapat ng Appropriations Committee. Dapat ito kalampagin natin. Di ba ho, katuwang niyo ho kami sa pagkalampag ho dito at ang sa atin naman po ay yung naaayon lang at makakatulong talaga sa senior citizens. Ilang milyon na ho senior citizens natin, maawa na ho kayo. Meron pa akong gustong i-emphasize doon sa pambabastos na nangyari. Imaginein mo, after lunch kami pumunta doon. Nilagay ang senior citizens sa other matters at sa dulo ng other matters. Meron silang inilabas na senior citizens law ng senior citizen ay priority. Wow. At lalagyan ng priority lane. Pero sa Kongreso, sa chairmanship ni Swansing, wala sa priority lane ng senior citizen. Imaginein mo si Congresswoman Magsaysay, about 80 years old, pinag-antay hanggang alas 10 pasado ng gabi. Si Chairwoman Merceditas Gutierrez ng National Commission of Senior Citizens, pinag-antay hanggang alas 10 ng gabi. Grabe, anong puso meron ng mga congressman natin? Grabe, no? Ay, nako. Ewan ko. Tama ho kayo. Anong puso meron ho itong mga ito? At wala ako masagot eh. Di ba? Walang importansya, hindi nyo priority yung mga senior citizens natin na kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito ngayon. Hindi po ba? Ganyan din ang ginawa ni Amy Marcos sa amin sa Senado noong 19th Congress. Matatapos na yung Kongreso, nag-rally kami, nag-courtesy call kami sa kanya, hindi kami pinansin, sa totoo lang, hindi kami pinansin. Dinaanan lang kami sa corridor ng plenary hall. Pero nanalo pa rin siyang senador, ha? Dahil maraming seniors ang naniwala sa kanya at bumoto sa kanya. Pero ngayon, palagay ko, tatanda na ang maraming seniors, hindi na makakaulit yan si Amy sa amin. Yun lang. Sana, nako po, doon sa mga binabanggit ni Ka Floro, ay ngayon pa lang ho, pag-isip-isipan nyo na, baguhin nyo na yung mga linyada ninyo, yung ipag-iisip po ninyo, sigurado, sabi ko nga po, sana mabago ho yung mga itong usaping ito at maging prioridad ang kapakanan din ho ng mga senior citizens.